Kahit anong pagsubok ko, hindi yung asawa ko po kasi hindi talaga makikitaan niya na talagang nabulula kasi lagi siya nakangiti. Di lahat may kakayahang magkaroon ng maayos na tahanan o maayos na matutulugan. Dahil sa sako, ito ang naging kasangga nila sa haligi ng kanilang tirahan. Bilang isang magulang at nanay, nasa atin kasi ang kalakasan ng ating mga anak. Hello mga ka-inspiring! Ngayong araw, samahan niyo po kaming kilalanin at panoorin ang kwento ng buhay ng pamilya nila Ate Annalie at Kuya Jonathan. Hindi sukat akalain. Sa bahay na pinagtagpi-tagpi sa sakong ito, may isang ama na pilit idinadaan sa pagtawa ang lahat. Matakpan lang ang bigat na nararamdaman. Hello mga ka-inspiring! Good morning po. Ayan, ngayon nandito po tayo sa Barangay Poblacion, Sitio, Busalan. Ngayon nandito po si Kuya, ano po pangalan niyo po? Jonathan. Si Kuya Jonathan and kamusta po kayo dito, Kuya and Ate? Okay naman po, tahimik ang buhay kahit ganito ang aming pamumuhay, mahirap. Kahit anong pagsubok o problema namin, hindi yung asawa ko po kasi hindi talaga makikitaan niya na talagang nabulula kasi lagi siya nakangiti. Opo, no? Palangiti si Kuya. Lagi ko siya nakangiti. Ayan, habang naglalakad po kami mga ka-inspiring, nakita po namin yung bahay nila Ate at nila Kuya Jonathan. Yan, nakita po namin na ano po siya, gawa po siya sa sako po, no? Yeah. Sa sako. Kamusta naman po? Paano po yung sitwasyon niyo po dyan sa pamamahay niyo po? Ay, masaya naman. Sabi na mahirap man tanggapin na ganyan aming bahay. Kaya lang, syempre, yan ang aming nakayanan dahil siya lang naman yung nagtatrabaho sa amin. Ang bawat sweldo niya, na-budget, unang-una sa aming pagkain, para sa aking gamot, sa aking mga estudyante, at yung natitira naman, kung may matitira pa, yun naman yung inaano namin sa aming ulam, pang ulam-ulam. Gamot po, bali, may sakit po kayo? Opo, Ano pong sakit niyo po? enlargement heart. Ay, ano po yun? Napa-check up niyo na po? Opo, maano po, nung di bali, 4 na taon na rin ako ngayon na nagmi-maintenance ng gamot kasi natake ako ng aking sakit 2020. Tapos simula noon, dahil ganito na lang ako, hindi ako pwede magtrabaho, hindi pwede magpagod. Sa ano, talagang gamot na lang ang iniinom ko para madugsungan pa yung buhay ko. Kapag ganun po, ano po yung pinaka-symptoms po kapag sumusumpong po yung sakit niyo po? Ano po, ang sintomas sa akin, ano, kapag hinahapo ako, tapos yung aking ulo parang pinipiga na lumalaki, na sinasabayan naman ang aking ano, pagkahilo, tapos yung pinting ng puso parang nagpapailalim siya. Bali, si Kuya po, nagtatrabaho po, tama po. Ah, Ano pong trabaho niyo po? construction worker mo. Sapat naman po ba yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw po? Tapos tingnan po mama. Kailangan wala tayong magawa. Yun lang ang ating kakayanan na trabaho. Medyo may kailangan na ano, medyo alangaling nakapos din. Pero ibig sabihin ko paano, nagagawa ko yung paraan. Kailangan kung mahirap lang mabili. Katulad nito yung ano po siya, hindi ako makatrabaho. Yung problema. Ay, hindi ba, hindi po kayo makatrabaho? Bali may ilang araw na po ba kayo hindi na po nakapagtrabaho? Maganda lang siguro ma'am. Magdadalawang linggo. Paano po yun? Gaya po niyan, ikaw lang po yung naghahanap buhay. Paano po yung sitwasyon niyo po? Saan niyo po kinukuha yung mga pang-araw-araw niyo po? Hindi yung po ako responsibility para sa aking mga kapatid. Masan po, nanghihiram, ganyan. Hirap. Sa mga kapatid niyo po.
Ganun na lang. Grabe si Kuya Nol. Ay, alam mo yun, yung pinakamaganda doon, kahit may pinagdadaanan sila, hindi mo makikay Kuya, napakalangiti. Ganun naman kasi dapat talaga, no? Wala pa sa akin yung mga dibdibin. Kasi pag lalo mo siyang dinibdib, lalo mong pinoblema yung problema na nga. Magiging problema pa, problemahin mo ba? Lalo lang sasakit yung ulo mo. Kahit pagalong-galong lang sana kung sakali ay hindi siya sinusupport, pinagpatrabaho ko kung paano nakakaraos din. Kumbaga kailangan po talaga ni ate ng kaagapay Oo. kapag sinusumpong po siya ng sakit. Kasi kung mga bata na wala pang alam yun, mga battery. Bali po may mga anak po kayo. Ilan po anak niya? Apat sila yun, ma'am. Nag-aaral po ba silang apat po? Hindi yung tatlo lang nag-aaral yung isa, no, may asawa. Yung tatlo lahat nagpasok yung isang college, isang Pulitin. Sibing yung pupasok yung bunso namin. Ano po ba yung pangarap niyo po para sa mga anak niyo po? Pagtapos din sila para yung buhay na naranasan nila sa amin na iba man lang kung sila yung magkaroon na sakali ng pamilya. Pag sila nakapag-aral. Iba po kasi may Kaya pinag-aaral. nga, sa panahon ngayon, yung importante kasi yung pinag-aralan. Bali yung kinikita niyo po, saan lang po napupunta po? Sa kanyang gamot, sa pangailangan ng bahay. Pero Yung yung, allowance nila, araw-araw. Bawat mga bata. Pamasahin nila. yung pagkain niyo po, sumasapat naman po sa araw-araw niyo po. Okay din naman. Saka yung aming pagkain. Gaya ngayon po, na halos 2 weeks po siya walang trabaho po. Ngayong umaga po ba naghahanap po kayo? Hindi pa po. Hindi pa po. Bakit po? Nag-ano pa po kasi. Nag-inom po kasi ako ng ng kape. Kailangan bago ako magkain ng kanin. Inom po muna ako ng kape na Sama po siya sa maintenance niyo po, yung coffee. Po mismo na Ano po yun? Herbal. Herbal po siya. Okay. Plus coffee po kasi hindi po ako pwede mag-Nescafe. Ayun nga po. Opo. Kaya nagulat po ako. Pinaka-herbal po. Kamusta naman po? Saan po kayo nagluluto po dyan? Pag mamaya sa loob ng bahay, yung Kaya nga, baka masunog. Maghangin-hangin, Oo. dumikit yung sako. delikado talaga. Ano yung pasyon niyo po dito? Paano po yan kapag may bagyo po, ganyan? Nangangabalan po kami, baka pag medyo lumakas yung bagyo, lumipad na yung aming bubong kasi aming makahoy na yan ay talagang balitin nga, wala pangalaan talagang financial na pambili ng gamit. Pero at least po dito kahit pa paano mahangin-hangin. Maraming puno. Tahimik po tuloy dito. Ano po yung masasabi niyo po na kaya niyo po bilang mga magulang na patuloy na lumalaban sa buhay? Ano po yung mga mapapayo niyo po sa kagaya niyo mga magulang din na sa sitwasyon niyo po? Para sa akin, bilang isang magulang at nanay, nasa atin kasi ang kalakasan ng ating mga anak, nasa atin din yung pag-asa upang sila ay lumaban kahit anong hirap ng kanilang hinaharap para may lakas sila ng loob na lumaban, abutin ang kanilang pangarap, ano nila yung bawat isa sa kanilang magkakapatid na maging maayos ang samahan nila. Yun na para sa akin. Yung kahit may problema, di mo makitaan ng problema kasi lagi siya nakasmile. Sayahin ni Kuya. Sayahin na si Kuya. Hindi mo makitaan na may problema si Kuya. Ito talaga makitaan na yun. Kaya po yung pinakamaganda kasi sabi ko nila, the more na mas masaya ka, mas gumaganda yung puso mo. Kaya nga po, kaya yung aming mga anak parang wala rin inaanong hirap kasi nga ganun ang tatay nila. Kaya ako naman po, hindi ako pwedeng maging masaya, dahil pwedeng Malungkot na sobra. Sa tuwing ano po, tuwing kailan po nasumpong po yung sakit? Pag kapag ako'y medyo kinakabahan, yan. Tapos naiipon-ipon siyempre kapag yung mga anak ko mga pasaway, naiipon yung galit sa dibdib ko, ayan, naiikit na ang dibdib ko. Yung nag-aano ako ng mga problema, yan, tapos tulad nito gantong mainit, 2 beses ako sinumpong. Ano po yun? Paano po ginagawa niyo po kapag sinusumpong po kayo? Nag-inom po ako ang ginagawa ko po, tubig na mainit, tapos nagpapahilip ako ng aking katawan, ng alitid ko. Tapos, sa mga ganito ko, para yung puso ko, medyo mag-ano yung puso ko, parang mabuhayan ba siya. Salamat nga ako, ma'am, kasi hindi katulad nung una na ako sa sumpong, talagang nawawala pa ako ng malay ngayon.
bago pa man ako nawawala ng malay, nagagawaan ko na ng paraan yung aking katawan para hindi ako tuluyang mahimatay. Grabe po, ang hirap po na sitwasyon. Hirap po talaga ang sitwasyon ko. Kumbaga hindi nyo kontrolado. Ano po yung bigla na lang po sumusunod. Bigla na lang po. Pero nakapagpa-check up po kayo po. Ano po ba ang sinabi po ng doktor po? Nagpapalot check up naman ako, tuloy-tuloy naman palot check up ko. Yung ikalawang buwan, minsan kapag wala akong papa-check up, naantala siya na nagiging itlog buwan na. Kasi talagang hanapin pa rin yung aking palot check up at panggamot. Just kahit pa paano po nagpapacheck niyo po yung Opo. sa sitwasyon. Ikaw po kuya, wala ka naman po nararamdamang sakit. Wala ka si kuya. Masayahin si kuya. Masayahin kasi, di ba masayahin si kuya kaya walang nararamdamang sakit. Ano po yung parang pinaka masasabi niyo pong problema na nalagpasan niyo? Masasabi niyo po kahit yun yung pinaka mahirap na problema dumating sa inyo, nalagpasan niyo po siya. Yung ang ma'am, yung dumating sa amin, yung buhay ko mag-asawa na naging problema yung siya lang nagkasakit. Bukod tuman doon, wala. Paano niyo po na lagpasan yung subok po na yun? Ibig nakaraos kami sa mga pangailangan dating sa kanya. Tapos paano katulad siya paano nagawaan din ng paraan. So ang una na po talaga, yung Gamot dasal po talaga ang aming Tama po. dinilig sa aming puso para malampasan ang mga subok na po sa matindi sa amin. Ngayon, okay lang po ba sa inyo po? Videoan po namin kayo. Tapos ipopost po siya sa social media. Okay lang naman po. Para may mga makapanood po, tapos matulungan po kayo. Okay lang po sa inyo po? Kay kuya po, okay lang po? Okay na. Masaya talaga si kuya. Nakakahawa yung takay ni kuya, smile ni kuya. Ano po yung magtatanghalian na po? Ano po yung kakainin niyo po ngayong pananghalian? Meron pa rin naman po kaming bigas dyan. Yung pangulam niyo po, ano po ulam niyo po? May binigay ka ng Yung isda. Isda. May isda po ibinigay. Buti po na kahit pa paano may mga nagbibigay-bigay po. Meron sa mga kapatid ko. Opo. Ano po, bali po ngayon po, marami pong nanonood po sa atin. Ano po yung nais niyo pong ipahati? Ano niyo po sabihin po? Ang hinihingi ko ng tulong sa mga taong nakakarinig, sa mga taong may puso, na nagpulong sa kanyang kapwa. Papaalis po yung aming kunting tahanan. Tapos magkaroon po ako ng ng aking gamot, pamili. And sa ating mga kapwa ka-inspiring dyan na nais magpaabot ng tulong nila, ate at kuya, ayan, pwede po kayo mag-direct message sa aming FB page, Inspiring Twins. Sa mga nais po magpaabot ng tulong, ang lahat po ng inyong ipagkakaloob kina ate at kuya ay 100% makakarating po sa kanila yung mga tulong na gusto niyo pong ipaabot para po sa kanila. Ayan, ngayon po kuya, ate, bali may dala po kami. Hindi naman po siya ganun kadamihan. Pero alam po namin kahit paano makakatulong po sa inyo sa ilang araw. Hindi naman po ay aming taos pusong tinatanggap. Pagkat yun ay alam namin nagmumula sa puso yung maliit na bagay, pero malaki rin katulungan sa amin. Opo. Bali tama po ngayon may pananghalian kayo. Thank you po. Maraming salamat po sa biyaya na ito na ihait nila. At sana patuloy po kayong sumuporta sa katulad namin na mahirap. Ano po? Sa maliit na blessing na naibahagi natin sa kanila, ramdam kay Kuya Jonathan sa kabila ng kanyang mga ngiti, kita sa kanyang mga mata ang luha ng kasiyahan. Maraming salamat po dito sa nagbigay tulong po sa amin. Yun lang po. Naway sila ng kalakasan at upang marami po sila matulungan na may hirap. Yung parang yung pinaka-expression ni Kuya, instead na maging malungkot, ang pambawi niya sa kalungkutan, kasiyahan. Diba yun naman pinakamaganda sa lahat. Kumbaga, kahit may problema pinagdadaanan, kahit si Kuya, tawa lang ng tawa. Kapit lang lagi si Lord. Ayun, wala lang makakalimot. Laban lang. Tama, totoo naman, laban lang ang laban sa buhay. Gaya po niyan, yung CR niyo po, saan po kayo CR yan din?
Diyan may CR po kami. May CR po yung maliit na parang kwarto na yan. CR po ang ano. Safe naman po ba yung mga anak niyo po? Okay naman po dahil yung gaya, wala naman po kami ibang kasama ng mga tao. Hindi kami lang. May kanya naman po silang kwarto yan. Kumbaga, kayo-kayo lang po talaga Oo. nandito po. Kami magpamilya. Kami lang po. Wala naman, Kasi dalawang kwarto yun ay bago kami mag-asawa dito kami sila. hindi naman po ba kayo binabaha po dito? Hindi naman. Hindi naman. Pero yung dyan, daan ng tubig na dyan, tubig lang sa amin natin. Hindi na parating sa paggawa ng Bali sa inyo po ito talaga tong lugar na po ito? Sa inyo po ito? At saka nila magkapatid. Kumbaga ito, Hati-hati sila dito kasi magkapatid na yun. ayun naman po yung maganda, tapos may lupa na po talaga kayo. Lalo kung umahirap kung lalo wala kang tinatayo agad kubo lang dito sa sarili. Bali, pero may anak po kayo na nagtatrabaho na po. Yung pangalay ko nagsasama sa laot, yung nagatuna pala. Okay. Kaya nga lang po ay meron na rin po siyang pamilya ngayon. Bali, ilang taon po ba yung bunso niyo po? 13 years old. Tapos yung panganay po, 25. 25. di bali lalaki po yung panganay niyo po. Yung lala. Bawal sa 22, no 16, no 13. Yung 13 yung bunso. In 13 good. Kayo po, ilang taon na po kayo? 46. 46. 46 na rin. Sa mga nais po magpaabot ng tulong, kina Ate at Kuya, pwede niyo po kami i-direct message sa aming FB page, Inspiring Twins. At lahat po ng inyong ipagkakaloob ay makakarating po ng buong buo kina Ate. Nais niyo pong ibigay na kung ano po yung blessing na ipagkakaloob niyo po sa kanila. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. At maraming salamat din kina Ate at Kuya dahil pinanlakan nila tayo para kilalanin at alamin kung anong sitwasyon nila dito sa kanilang bahay. Ayan, maraming salamat and God bless you all. Thank you so much.